Hello, hello, hello! Have a good day, everyone! So, katatapos ko lang maligo at syempre, nagsuklay na rin ako, diba? Today is October 21. So, itong buhok ko is 1 month na, magto 2 months na. Ginupitan ko nung September 1. Ginupitan ko siya hanggang dito sa taas ng bra ko. Now, I'm happy, diba? Mabilis humaba ang aking buhok kapag ako yung nagugupit. Ayan. So, yung ginupitan sa akin nung May hanggang September is hindi siya humaba. Hanggang dito lang talaga siya. Diba? So, yan. Ngayon, hanggang baba na ng bra ko. Oh, di ba? Oh, tingnan nyo. Oh, di ba? Yan. Di ba? Hanggang dito na siya. Oh, di ba ga? Ayan. So, talagang, magaan ang kamay ko sa aking buhok. So, kapag alam ko nang hindi humahaba ang aking buhok, ginugupitan ko siya. Bali, hindi ko pa pala na-upload yung paggupit ko sa aking buhok. Pero, isi-share ko na ngayon sa inyo kung ano yung, kung gaano na kahaba ang aking buhok ko yan. Oh, di ba? Aray ko, abit. Yan. So, hanggang dito na. Baba ng bra ko na siya. Nung ginupitan ko, taas ng bra ko. Ngayon, baba na ng bra ko. Ayan. O, diba, kalahati ng katawan ko na. Diba? Ang saya-saya. So, magpagupit ka na kayo sa akin. Charot. Ang kati ng ulo ko, alam niyo ba? Makati yung ulo ko. Kahit kaliligo ko lang. Kasi yung uban ba, yung maputing buhok, maraming tumutubo sa aking ulo. Ayan. Tapos, yun. Naglalagas na naman siya, pero hindi na kagaya ng dati na lagas na lagas. Siguro sa ginagamit kong conditioner, iba na naman kasi yung ginagamit ko conditioner. Kaya, yun. Kapag nagbabago ako ng conditioner, naglalagas din ang buhok ko. Oh, diba? So, I'm happy to share my hair. Oh, mahaba-haba na siya. Andiyan na siya. Oh, diba? So, pwede na ba akong mag-open ng salon, beauty parlor, charot? At ako mismo ang naggugupit sa inyong mga buhok. So, nung buhay pa ang lolo ko, ako ang naggugupit. Ako ang nag-shave sa kanya, ganun. Diba? Pero talagang mabilis humaba yung humaba ang nagugupitan kong buhok. Ayan. Tsaka syempre, depende sa pag-aalaga rin. Ako kasi, kapag wala lang, hinahayaan ko lang siya. Pero sa panahon ngayon, pinupuni ko kasi ang init-init. Yan. Pero pag hindi siya mainit, nakalugay lang siya. Ganun. Kasi syempre, mataba ako, kaya mainitin ako. At mainitin din ang aking ulo, charot. Ayan. Kasi nga, di ba, ang matataba, pawisin. Kaya yun. So, okay lang ba yan? Sino gusto magpagupit sa akin? Sabihin mo lang, charot. Ayan. So, ang kapal ng aking hair, pero usog. Makapal siya. Kasi yung strands ng aking buhok is makakapal. Hindi maninipis. Pero kapag na-reband ito, manipis din siya. Pero talagang yung strands niya ba, yung strands niya is talagang makapal. Parang ang kapal ng buhok. Ganun. Nagmana kasi ako sa maganda kong nanay. Nagmana ako sa kanyang buhok, kaya ubanin din. Yun. Pero pag may nakikita akong uban, tinatanggal ko talaga. Ayoko. Ayoko may nakikita akong puting buhok sa ulo ko ba. Hindi ko gusto. Nagsimula lang nung alam niyo ba yun, yung last na reband ko dito sa Hong Kong. Yung last na reband ko, nilagyan kasi ng kulay. Doon na nagsimula na dumami yung puti-puti. Ay, nakakaloka. Lagi naman akong nagpapareband, pero yung last na yun na lang na reband ko, doon na lang nagkakulay, nung kinulayan ba siya, nung pag-uwi ko sa Pilipinas.
Doon na nagkaroon ng mga ano, yung dumami na ba dito pa banda, nakakainis ang kati-kati, para siyang may kuto ba, pero wala akong kuto. Pero alam niyo ba ang experience ko? Kwento ko na naman, ang experience ko nung pag-uwi ko. Nagkaroon ako ng kuto. O di ba? Nagkaroon ako ng kuto. Kung kailan na tumanda ako, doon naman ako nagkaroon ng kuto. Pero hindi, wala naman kuto yung ano, wala naman akong kutong galing dito. Pagka galing ko sa Pilipinas, pabalik dito, doon ako nagkakuto. Grabe, ang dami. Kaya bumili ako nung ano, supply na yung parang panggupit, yung talagang maninipis yung ipin. Yun, talagang ginaganon ko. Yun, nung nakuha ko yung kutong pinakamalaki siguro, doon na naubos, doon na natapos. Ganun. Tapos, alam niyo ba, pag ginaganito ko dati, gaganyan ko, may kuto, di ba? Tapos gaganyanin ko, may lisa. Yung tutunog pa siya, o di ba? Di ba nakakairita yung ganun? Buti na lang na naubos din, nawala din. Talagang irritable ako kapag nangangati yung ulo ko. So, yung uban, ang kati-kati. So, kapag andito ako sa CR, talagang ginaganyan ko, tinitignan ko kung may puti, inaalis ko kaagad. Tapos itong buhok ko kasi is, ano, para siya, shiny siya kasi. Shiny! Ayan, kaya kapag may gumaganyan, pinapatingin ko sa iba, sa kaibigan ko, pinapatingin ko. Pati buhok ko ba naman na itim, tinatanggal kasi sabi niya, akala daw niya uban, kasi nga kumikislap. O, di ba? Ganun. So, ayan. So hanggang dito na lang ang aking pag-reflect sa aking magandang buhok. At ganun ang nangyari. So, hindi ko alam kung, ayun, ituloy ko pala, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung kuto, kung sa Baguio ba o sa Cavite. Nakakaloka, diba? Pero malabo naman sa Baguio kasi wala naman akong katabi. Pero siguro, doon sa, si Sir Enrique ang sa akin, naglipat ng kuto, siguro may kuto siya nung katabi ko siya. Nakakahiya pa, di ba? Galing sa kanyang kuto. Ayan, so hanggang dito na lang. Ako'y magluluto na ng aking lunch kasi hindi ko kinain yung dinner ko kagabi. So, yun ang i-recook ko ngayon. So, paalam! Bye-bye! How to combo